Kumusta guys? Ito na naman tayo at muli tayo magre-react kay Ruel Carino, ang The Golden Boys ng Valenzuela. Ayan, meron ako nakitang video kanina guys galing kay Explicit PH. Ito yung in-upload niya tungkol sa bagong sasakyan ni Ruel. Ayan, congrats sa'yo Ruel. Naabot mo na yung iyong pangarap na sasakyan. Ayan, panoorin natin to guys. Nakakatuwa to. Subscribe na rin kayo sa channel pala ni Explicit PH. Suportahan natin yung mga kapwa natin Isa content sa mga creator. pinakamatagal na pangarap ni Roel ay ang magkaroon ng sariling sasakyan. Hindi ito simbolo ng luho para sa kanya, kundi ng praktikalidad at tagumpay. Sa maraming taon, umaasa lamang siya sa pampublikong transportasyon, kahit sa mga panahong may dalang mabibigat na kagamitan para sa mga gigs. Malaking alwan to kay Ruel at sa mga kasama niya no na laging bumabiyahe. Hindi Sa na sila bawat magko-commute. biyahe, iniisip niya kung kailan darating ang araw na hindi na niya kailangang magmadali para lang makasakay. Isang araw, matapos ang sunod-sunod na matagumpay na proyekto, napagtanto niyang sapat na ang kanyang ipon upang tuparin ang pangarap na iyon. Hindi engrandi ang eksena ng bilhin ni Roel ang kanyang sasakyan. Walang press conference, walang bonggang anunsyo. Isa lamang itong tahimik ngunit makabuluhang sandali. Dito makikita napakasimple lang ng buhay nila Ruel ano. Talagang hindi nila pinopost lahat. Habang hawak ang susi, bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng pinagdaanan, ang mga araw na puno ng duda, ang mga umagang may pag-asa, at ang entabladong nagbukas ng pinto ng oportunidad. Para sa kanya, ang sasakyang iyon ay simbolo ng disiplina at tiyaga. Hindi niya ito binili para ipagmalaki, kundi para magsilbing paalala na may bunga ang pagsusumikap. Tama, Nang tama. lumabas ang balita na nakabili na siya ng sariling sasakyan, bumuhos ang mensahe ng pagbati mula sa mga tagahanga. Marami ang nagsabing inspirasyon si Roel, patunay na hindi hadlang ang edad, genre ng musika, o pinanggalingan para makamit ang tagumpay. May ilan ding nagsabi na ang kanyang kwento ay paalala na ang tunay na talento ay laging makakahanap ng paraan upang marinig, kahit sa panahong dominado ng modernong tunog at mabilis na uso. Ako hindi ako nagtataka na nakamit ni Ruel yung kung saan man siya kung ano man yung kinalalagyan niya ngayon kasi talagang yung talent niya talagang kakaiba no. Bihira yun yung makagaya ng isang boses ng sikat na icon pagdating sa music. Kagaya nga ni Matt Monro, 'di ba? Bihira yung nakakagaya ng boses niyan. Tsaka nila Frank Sinatra. Hindi doon nagtapos ang kwento ni Roel. Patuloy siyang nag-aaral, pinapahusay ang kanyang boses, at inaalagaan ang reputasyon bilang isang profesional na mga awit. Ito yung interview niya sa kay Win Gatchalian no, sa Alam niyang ang Valenzuela. pagdadala ng pangalan ni Matt Monroe bilang ka-voice ay may kaakibat na responsibilidad, ang igalang ang pamana ng musikang kanyang kinakatawan. Sa bawat entablado, bitbit niya hindi lamang ang kanyang boses, kundi ang kwento ng isang binata na nangarap, nagtiyaga, at nagtagumpay sa sariling paraan. Hindi niya kinakalimutan ang mga taong sumuporta sa kanya mula pa sa simula. Ang pamilya, mga kaibigan, at maging ang mga tagahangang hindi pa niya personal na nakikilala ay bahagi ng kanyang lakas. Tsaka makikita mo talaga yung ugali ni Ruel, napaka-humble ano. Kahit dun sa mga kulitan moment nila ni Jerome Bardome tsaka nung iba pang The Clones, makikita mo napaka-simpleng tao lang ni Ruel. Para sa kanya, ang tagumpay ay hindi Down to earth. dahilan upang tumigil sa pagbuti. Ang pagkakaroon ng sariling sasakyan ay isa lamang sa maraming bunga ng kanyang pagsusumikap. Nakakatuwa yun, no? Humiga siya dun sa hood, no? Mas mahalaga para kay Roel ang pagkilala na ang kanyang boses ay may kakayahang magbigay ng aliw, pag-asa, at inspirasyon. Sa panahon na mabilis ang pagbabago ng industriya, Ito yung sa The Pillow Talk, yung interview niya doon. pinatunayan niyang may puwang pa rin ang klasikong musika. Habang patuloy ang kanyang paglalakbay, nananatiling bukas ang maraming posibilidad. May mga usap-usapan tungkol sa mas malalaking proyekto, recordings, at collaborations.
Ngunit para kay Rowell, ang pinakamahalaga ay manatiling totoo sa sarili at sa musikang minahal niya mula pa noong una. Parang si Ruel lang yata yung kontrata sa Itbulaga, no? Sa mga The Clones. Ang bali-balita kasi, di ba hindi pumirma yung champion, yung Karen Carpenters. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa kasikatan o material na tagumpay. Ito ay kwento ng paniniwala sa sariling kakayahan, ng pagyakap sa identidad, at ng paggalang sa musikang nag-ugnay sa nakaraan at Yung kasama niya yata dito, ito yata yung kuya niya, no? Kuya ni Ruel. kasalukuyan. At sa bawat pag-andar ng kanyang sasakyan, sa bawat biyahe patungo sa susunod na entablado, dala ni Rowell Carino ang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa bilis ng pag-angat, kundi sa lalim ng pinagdaanan. Sa unang Tama, tama. pagkakataon na tumapak si Rowell Carino sa entablado ng Itbulaga, dala niya ang boses na tila hinango mula sa ginintoang panahon ng Mahusay din yung gumawa nitong video na to, ha. Talagang napakagaganda ng mga sinasabi kay Ruel, about kay Ruel. Gaganda, puro positive. klasikong pop, ang boses ng alamat na si Matt Monroe. Hindi iyon basta panggagaya. Isa iyong pagdadala ng isang tunog na matagal nang nawala sa mainstream, ngunit muling nabuhay sa harap ng milyon-milyong manonood sa telebisyon at online. Matapos makabili ng Minsan nga, mas mahirap pa manggaya. Kasi ang taas ng expectation pag may ginagaya, di ba? Na boses. sariling sasakyan, nagbukas ang panibagong yugto sa buhay ni Rowell Carino, isang yugtong mas tahimik ngunit mas mabigat ang responsibilidad. Hindi niya itinuring ang tagumpay bilang wakas, kundi bilang simula ng mas seryosong paglalakbay sa mundo ng musik. Tsaka sa tingin ko okay lang manggaya kasi tingin ko yung mga sumikat na artist meron din talagang ginagayahan yan na boses. Talagang yun yung nagbibigay ano ba tawag doon parang inspirasyon sa kanila para i-improve pa yung boses nila, yung talent nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging malinaw sa kanya na ang pagkilala ng publiko ay may kaakibat na obligasyon, ang manatiling karapat-dapat sa tiwalang ibinigay ng mga tao. Mas naging sistematiko ang kanyang schedule. Kung dati limitado ang kanyang galaw dahil sa oras ng biyahe at pagod sa transportasyon, ngayon ay mas may kalayaan siyang pumili ng mga proyektong tatanggapin. Ngunit hindi ito naging dahilan upang maging mapili sa negatibong paraan. Tingin ko hindi naman mapili si Rowell sa mga project. Sa halip, mas pinili niyang maging mas responsable, tinitimbang kung alin ang may saysay, alin ang makakatulong sa kanyang paglago bilang artista, at alin ang tunay na magbibigay ng halaga sa kanyang audience. Hindi alam ng marami na ang tinig na hinahangaan nila ay produkto ng mahigpit na disiplina. Ang inabangan ko yung yung ano ba tawag doon, yung sa tuwing mahal na araw, 'di ba? Merong palabas ang Itbulaga. Ayan, nakita ko kasama niya si Vic Soto doon sa eksena. Parang may mga lumalabas sa social media na teaser Araw-araw pa ring about to naglalaan sa si Rowell video. ng oras para sa Abangan vocal natin yun. warm-ups, breathing exercises, at pag-aaral ng mga kanta. Kahit paulit-ulit na niyang inaawit ang mga klasikong awitin ni Matt Monroe, hindi niya ito tinitignan bilang rutinaryo. Para sa kanya, bawat kanta ay may bagong emosyon, bagong interpretasyon, at bagong kwento. Habang dumarami ang tagahanga, mas naging makabuluhan para kay Rowell ang bawat mensaheng natatanggap niya. May mga matatandang Yung natural voice nga ni Rowell, ang ganda rin yung kumanta siya ng Ocean Deep ni Cliff Richard. Ang ganda ng pagkaka-cover niya doon. lumapit sa kanya pagkatapos ng gigs, may luha sa mata, nagsasabing pinaalala niya ang kabataan nila. Mayroon ding mga kabataang nagsasabing ngayon lang nila na-appreciate ang ganitong klaseng musika dahil sa kanya. Kasabay ng tagumpay ay ang mas malalim na pag-unawa ni Rowell sa sarili. Naging mas mapagmatsyag siya sa kanyang mga desisyon, mula sa simpleng paggastos hanggang sa pagpili ng mga taong pinagkakatiwalaan. Alam niyang maraming oportunidad ang dumarating, ngunit Kaya maraming natutuwa kay Rowell kasi yung dating musika, binuhay niya uli. Kagaya nga ng mga classic na kanta ni Matt Monro, Frank Sinatra, na medyo matagal nang hindi napapakinggan, no? Lalo ng mga kabataan ngayon. Parang siya yung nag-introduce uli
sa music, Hindi lahat ay dapat sa mga tanggapin. tao. Ang pagkakaroon ng sariling sasakyan ay nagbigay rin sa kanya ng oras para mag-isip. Sa loob ng sasakyan, madalas siyang magpatugtog ng mga instrumental na musika o minsan ay katahimikan lamang. Dito niya binabalikan ang kanyang mga pangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi Tama, pwede siya mag-practice no habang bumabiyahe. Syempre, pwede siyang mag-play ng mga music doon na inaaral niya. para sa pamilya at sa mga taong Double umaasa sa purpose na kanya. rin ano. Sa lahat ng pagbabago, nanatiling matibay ang ugnayan ni Rowell sa kanyang pamilya. Sila ang unang nakasaksi ng kanyang paghihirap at unang nakinabang sa kanyang tagumpay, hindi sa material na bagay, kundi sa kagalakan at kapanatagan. Para sa kanya, ang bawat tagumpay ay hindi buo kung hindi niya ito naibabahagi sa mga taong naging sandigan niya. Habang patuloy ang pag-akyat ng kanyang karera, malinaw kay Rowell na hindi siya nagmamadali. Hindi niya hinahabol ang mabilis na kasikatan, kundi ang pangmatagalang respeto. Tama, hindi naman niya kailangan magmadali kasi talagang may pangalan na rin siya eh. Nakilala na rin siya sa The Clones sa Itbulaga at social media maraming sumusuporta kay Rowell kaya hindi niya kailangan magmadali. Talagang papunta na siya doon eh sa ano niya, sa pangarap niya. May mga plano siyang unti-unting bumuo ng mas malawak na repertoire, mga awiting maaaring hindi kasing tanyag, ngunit may lalim at saysay. May pangarap din siyang makapag-record ng sariling album balang araw, isang koleksyon ng mga awiting Abangan natin 'yun, magbibigay pugay sa klasikong musika, yung ngunit may sarili niya bakas ng kanyang album. sariling kwento. Hindi ito agarang layunin, ngunit isa itong pangarap na dahan-dahan niyang tinatahak. Sa mata ng publiko, maaaring simple lamang ang kwento, isang mang-aawit na sumikat sa telebisyon at nakabili ng sariling sasakyan. Kasunod niyan siguro ano na, house and lot na no. Sana abangan natin. Ngunit sa likod nito ay mga taong taon ng paghihintay, pagdududa, at pananalig. Ang kwento ni Roel Carino ay patunay na ang tagumpay ay hindi laging malakas at engrandi, minsan ito ay tahimik, marahan, at puno ng kabuluhan. At sa bawat nota na kanyang inaawit, sa Panigurado marami na inspired dito sa tagumpay ni Rowell ano. bawat biyahe patungo sa susunod na Magiging entablado, inspirasyon patuloy niyang siya ng isinusulat iba ang pang dokumentaryong kwento artist. ng isang tinig na muling nagpaalala sa bansa na ang musika, kapag inawit ng may puso, ay hindi kailanman maluluma. Tama. Agree ako doon sa sinabi ni Explicit PH. Kaya mag-subscribe kayo guys sa kanyang channel. Suportahan niyo yung mga kagaya niya na content creator. Lalo na dito sa mga ginagawa niyang video about kay Roel Carino. Ayan guys, isa na namang makabuluhan na video yung ating napanood ngayon. At kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng reaction video, mag-subscribe na kayo sa ating munting channel para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating content. At maraming salamat sa mga nagko-comment, nagla-like, nag-share sa ating mga video. Maraming po salamat sa pagsuporta nyo. Lalo kay Roel Carino at sa mga iba pa nating kino-content na The Clones. Paano, hanggang dito na muna guys. Kita-kits ulit tayo sa mga susunod pang reaction video.